magandang araw na Yabas. Isa sa mga tagapaglingkod ninyo sa araw na ito. Ako si Ramsil Anotado. At para lang sa katotohanan, ako si Sofia Remo. Hatid namin ang balitang napapanahon, makabuluhan at mahalagang malaman ng bawat mamamayan. Ito ang Lima Q News. Ayon sa mga siyentipiko, mayroong 79% papuntang 72% na posibilidad na magkaroon ng Super El Nino ngayong 2026. Buong Pilipinas ang makakaranas nito. Ang pinaka-maapektuhang lugar ay ang Central Luzon, kasama na rin ang Northern Luzon. Ang tagtuyot ay nagsimula noong April 22, 2026. Ito na rin ang isa sa mga dahilan kung bakit madalas nagkakaroon ng tagtuyot sa Pilipinas. Para sa ating field reporter, Sofia Apordo. Maraming salamat, Ramsil Anotado. Ngayon, nakakaranas ang Pilipinas na matinding init. Ako ay nasa Metro Manila kung saan na pinaka-naapektuhan ang init na tagtuyot. Dahil sa init, mas mabilis mapagod at namumula ang mga estudyante at mamamayan. Mas matindi rin ang pagpapawis na maaaring magdulot ng sakit. Tumaas rin ang porsyento ng mga tao na gumagamit ng payong paglalabas. Muli, Sofia Apordo para sa Lima Q News. Maraming salamat, Sofia Apordo. Ops, paintulot sandali. Babalik ang Klima Q News pagkatapos itong maikling pahinga. Maraming salamat, Sophie Remo. Nananatiling nakataas ang babala laban sa matinding tagtuyot at init. Pinapayuhan ngayon ng publiko na gumawa ng agarang mga hakbang para sa pansariling kalusugan at sa pagtitipid ng tubig. Unahin muna ang sariling kalusugan. Bago pa man mauhaw ay uminom na kaagad ng tubig. Iwasan ang mga maiinit na inumin tulad ng kape na maaari makapagpatuyo sa katawan. Kung kailangan mang lumabas, ay magsuot ang maluluwag at magagaan na damit. Higit sa lahat, iwasan ang mga mabibigat na gawain lalo na kung tanghali o hapon. Kritikal rin ngayon ang pagtitipid ng tubig. Ayusin kaagad ang mga nasirang gripo. Gamitin muli ang pinaghugasan sa kusina bilang pambuhos sa palikuran at huwag gumamit ng hose para maglinis ng bakuran o kalsada. Panghuli, protektahan ang inyong mga halaman ng tama. Magdilig lamang sa gabi o sa madaling araw kung saan malamig pa upang hindi agad matuyo ang tubig. Mula sa Klima Q News, Eska Cabral. At kami nagbabalik, mga Kesayanos. Kayo, paano kayo nakakasurvive sa ganitong init at tagtuyot? Pwede pa sa mga kasagutan sa aming official Facebook page, Klima Q News Official. Ang hiling namin sa inyo, mga Kesayanos, ay maging maayos tuwing sa panahon ng tagtuyot. Di ba nga, Sofia Remo? Tama ka dyan, Ramsil Anotado. Kaya mga Kesayanos, tandaan ninyo na gamitin lamang ang tubig ng tamang paraan. Hanggang roon lamang ang kailangan namin ipahayag. Kita-kits mga Kesayanos, muli ako si Sofia Remo. At ako naman, si Ramsil Anotado. At ito ang Klima Q News.